Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mga napapanahong balita at impormasyon mula sa AFP Reserve Force, Laang Kawal para sa Bayan, kabalikat ng mamamayan. Ito ang inyong Reservist Hour. Ayan, isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang napakagandang araw po ng Sabado para sa ating mga laang kawal. Isang magandang umaga rin sa ating mga katropang nakikinig, nakaantabay at nanonood sa ating himpilang DWDD 1134 kHz sa AM at sa ating Facebook Live ng AFP Radio DWDD. Mga katropa, ito po ang inyong katropang Jai para sa ating programang Reservist Hour. At mga katropa, makakasama po natin live via video teleconferencing ang ating mga panauhin mula naman po sa 4th Air Reserve Center or 4th ARCEN. Last week, we have the 3rd ARCEN. This week naman po mga katropa ay we have the 4th ARCEN. Makakapanayin po natin sina Staff Sergeant Jomar B. Biscocho, Philippine Air Force, Airman Ken O. Aranami, Philippine Air Force, and Sergeant Brian John S. Dizon, Philippine Air Force Reserve. Mula po again yan sa 4th ARCEN. Sirs, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa ating programang Reservist Hour at bumati po muna tayo sa ating mga viewers online, sirs. Isang magandang umaga sa iyo, katropang Jai. At sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Reservist Hour, ang DWDD EFP radio station. Ang buong Air Force Reserve Command at Air Force Wing Reserve ay buong pusong nagpapasalamat at nagagalak sa inyong imbitasyon, ma'am, upang kami makasama at maihayag ang iba't ibang impormasyon patungkol sa Philippine Air Force Reserve Unit. Una po ma'am, akin pong binabati ang pamunuan ng Philippine Air Force na pinangungunahan ni Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force, ang aming commanding general, gayon din ang commander ng Philippine Air Force Reserve Command na si Major General Ronnie D. Petinglay, Philippine Air Force. Nais ko din na batiin ang commanding officer ng 4th ARCEN na si Lieutenant Colonel Ronnie B. Frialde, Philippine Air Force General Staff Corps, at syempre sa aking mga kasama ngayong umaga, binabati ko po kayo ng lahat ng isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, sir. And Airman Aranami, Philippine Air Force, sir. Ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat, katropang Jai, at sa lahat ng tagapakinig, taga-subaybay ng programang Reservist Hour ng DWDD AFP Radio Station. Una sa lahat, akin pong binabati ang aking kasamahan ngayong umaga, ang mga masisipag at walang kapagurang men and women ng 4th Air Reserve Center. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat. And of course, we also have Sergeant Dizon, Philippine Air Force Reserve, sir. Magandang umaga, katropang Jai. Nakakatuwa po at nabigyan niyo po ulit kami ng pagkakataon na makasama kayo dito sa programa sa AFP Radio, DWDD. Akin din pong binabati ang aming mga kasamahan ng mga reservists dito po sa probinsya ng Palawan, under po ng 4th Air Force Wing Reserve, at ang aming mga masisipag na kasama po mula po sa 4th ARCEN. Isa po mapagpalang umaga. Ayan, maraming salamat, sir. And kung hindi ako nagkakamali, tama po ba ang ating 4th ARCEN ay matatagpuan po sa Palawan as mentioned by our guest ngayon. Sir, saan po particularly ito ating 4th ARCEN? O ano pong scope ng area of responsibility nitong ating 4th ARCEN, sir?
Yes po ma'am, katropang Jai. Bali po yung Fort Arsen po natin is nakabase po dito sa Antonio Bautista Air Base, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, Palawan. Bali po yung mga scope of areas po namin is from northern to southern Palawan, to include po yung ating central Palawan. Bali po yung Air Force Wing Reserve po natin is binubuo po ng tatlong group. So nandyan po yung ating 41st Air Force Group Reserve na nakabase po dito sa Central Palawan. Nandyan din po yung ating 42nd AFGR na nakabase naman po sa Northern Palawan, and the 43rd AFGR na nakabase naman po sa Southern Palawan. Ayan, maraming salamat sir. And of course mga katropa, no, kung nagnanais kayo na mapabilang sa ating Philippine Air Force Reserve Force dyan sa mga katropa natin sa Palawan ay na-mention po ng ating panauhin ngayon kung saan po matatagpuan ng ilan sa kanilang mga units, and you can actually go there to apply or check, send inquiries rather kung ano nga ba yung itong ating mga kinakailangan upang maging o ano mga requirements rather mga katropang kailangan nating ihanda upang maging part ng ating Philippine Air Force Reserve. Ayan mga katropa, ay nakilala natin ang ating mga panauhin ngayong umaga, no, kung saan din po sila probinsya nakabase. Ngayon naman po, wag na natin patagalin. Syempre mga katropa, simulan natin sa ating CMO NCOIC ng ating 4th ARCEN. Ayan si Staff Sergeant Biscocho, sir. Sir, para sa ating unang katanungan at dagdag kaalaman na rin para sa ating mga katropang nanonood ngayon, sino-sino po ba ang ating mga kwalipikado para maging isang Reserve Commission Officer? Katropang Jai, para po maging Reserve Commission Officer sa Reserve Force, meron po tayong 6 na grupo para dito. So una po, ito po yung mga degree holders natin na graduate ng Advanced ROTC or yung mga nakapagtapos ng Probationary Officer Training Course or yung tinatawag po na POTC, conducted by different major services. Ikalawa po is ito naman po yung mga non-commissioned officer sa regular force na may outstanding record of service at technical experience. At yung mga tropa natin na nakapag-render ng exceptional services gaya na lamang po sa mga combat operations o iba pang mga risk activities na nakasaad po doon sa tinatawag na Republic Act number 718. Ikatlo po, ito naman po yung mga graduates ng basic ROTC at saka yung mga pre-entry training na tinatawag po natin na basic citizen military training na may degree holder, at yung pang-apat naman po is yung 4 na taon na nag-aral na may course of interest sa Armed Forces of the Philippines. At ika-4, ito naman po yung mga graduate ng Master in National Security Administration or yung tinatawag po na MNSA. Conducted by the National Defense College of the Philippines or yung tinatawag na NDCP, na nakaayon naman po sa Presidential Degree number 190. So ikalima naman po is ito naman po yung mga key and technical personnel sa mga government at private utilities na affiliated sa Reserve Force na nakaayon naman po sa Republic Act number 7077, Section 10 at Section 31. At ika-6 at ang panghuli ay yung mga elected government official at presidential appointees na nakabatay naman po sa Republic Act number 7077, Section 44. So yan po katropang Jai ang mga qualification to be commissioned into the Reserve Force. Ayan, maraming salamat sir, ano? And mga katropa, in case na kayo po ay nais naman na maging part ng ating reserve officer ng Philippine Air Force, ayan mga katropa, ay na-mention po ni Staff Sergeant Biscocho kung ano po yung ating mga qualifications. Kung kayo po ay napapabilang dito sa 6 na na-mention ng ating panauhin ngayong umaga, ay ito na po ang inyong pagkakataon to magbigay po ng inyong application or magpasa ng inyong application in case you wanted to be part of the Philippine Air Force Reserve Force and as a reserve officer. And ito naman po mga katropa, dumako naman po tayo sa ating panauhin na si Airman Ken O. Aranami. Sir, nabanggit po ni Staff Sergeant Biscocho kung ano po yung mga qualification upang maging isang Reserve Commissioned Officer. Maaari niyo naman po bang ibahagi kung ano naman po ang mga kwalifikasyon para sa
Reserve Commission Officer? Ayun po sa mga tagapakinig natin, Katropang Jay. Meron po tayong 7 kwalifikasyon upang maging isang Reserve Commission Officer. Una-una po is yung age of the applicant must be not less than 21 years old nor more than 64 years old at the age of time of the appointment. Reserve Force as officer. Pangalawa, applicant must be a Filipino citizen. At pangatlo, every applicant must pass physical examination standard conducted by an authorized AFP hospital or civilian government hospitals and physical examination report to be validated by the major service chief surgeons. At pang-apat po is graduate of bachelor's degree, honorary degree, except and deserving non-commissioned officers and COIC petty officers who are qualified under RA 718 and other professions as specially indicated on the succeeding provision of the circular. And panglima po is the AFP aptitude test or APSAT po shall be required for all applicants for commission except for elected government officials, appointed government officials, holders of government licenses, masters in National Security Administration, and Armed Forces of the Philippines Affiliated Reserve Units or AFP-ARU personnels. And pang-anim po, appropriate pre-commission training for individual applicants and military orientation training for AFP-ARU. Applicants shall be required prior to commission into reserve force in the AFP. And pang-pito po is applicants must be cleared by the Office of the Deputy Chief of Staff for Intelligence sa J2 po. Then, or other major services. At syempre po, Katropang Jay, may mga supporting documents din po sila na kailangan ipasa katulad ng application form, college diploma, PSA or birth certificate, and marami pang iba sa kanilang requirements para maging isang Reserve Commission Officer. Ayan mga katropa. And sir, pagkaklaro sir, kasi ngayon ko lamang din po to na nalaman actually. So aside from those mentioned na mga qualification na hindi magpapasa ng AFSAT, so if you are willing, if an applicant is actually applying to become a Reserve Commission Officer po ng Philippine Air Force, I do not know if it's the same with the other branches. So kailangan po niya ng AFSAT. Pagkaklaro lamang po ito, sirs, tama po ba? Yes po, ma'am. And same din po ba sa regular na mga na qualifications or ng officers na they need to have at least this particular grade ba kaya or score sa AFSAT in order for them to become a Reserve Commissioned Officer, or any score sa AFSAT po ay acceptable as long as they have AFSAT? Same as sa regular force lang din po siya, ma'am. Ganun din po yun sa mga clearances na ipapasa nila in requirements. Ayan mga katropa. So kung kayo po ay wala doon sa mga na-mention ng ating panauhin ngayon na kailangan po ay makapagpasa ng AFSAT, so you need to take the AFSAT mga katropa. And as mentioned by our panauhin ngayong umaga, kinakailangan same sa regular mga katropa, na kapag ka nagte-take ng AFSAT ay you need to have this particular score para kayo po ay kayo po ay mapabilang doon sa ating Reserve Commissioned Officers. Ayan mga katropa, unang katalungan pa lamang po yan sa ating mga guests, and napakarami na po nating natutunan mga katropa, And i-take note po natin yan if ever you have questions po sa mga katropa nating nanonood ngayon. Kung meron po kayong mga katanungan, especially sa ating mga katropa dyan sa Palawan na under or sakop po ng ating 4th ARCEN, ay maaari po kayong magtanong sa ating comment section dito sa ating Facebook Live sa DWDD. And of course, we also have Sergeant Dizon mga katropa, Philippine Air Force Reserve. Sir, bilang isang reservist naman po, may age limit po ba para maging isang Reserve Commissioned Officer, sir? Salamat sa tanong, kasamang Jai. So the age limit po sa mga aplikante na nagnanais maging Reserve Commission Officer hindi po dapat
not less than 21 years old. At hindi rin po lalagpas ng 64 years at the age at time ng kanilang appointment as reserve officer. I believe the same is applied para sa reserve enlisted personnel sa Katropang Jai. Ayan mga katropa, so not less than 21 years old, nor Years, yeah. more than 64 years old. 64. Again sir, sorry, ito po ay also applied to our enlisted reserve, tama po ba sir? Opo, tama po. Ayan mga katropa. So sa mga katropa, actually itong katanungan na to pala mga katropa ay isa sa mga kadalasan din tinatanong sa atin no kapag tayo ay nagpo-program dito sa atin sa Reservist Hour. So itong ating katanungan na kung anong mga age po ba or anong age bracket po ba ang accepted kapag sila po ay nagjo-join po ng reserve force. Ayan mga katropa, so na-mention po ng ating panauhin, not less than 21 years old but also not more than 64 years old. So kung pasok po kayo doon sa age bracket na binigay ng ating panauhin ngayon, kayo po ay pwede pa pong mag-join sa atin sa reserve force mga katropa. So that's for both officer and enlisted reserve mga katropa ha. And sir, napopromote din po ba ang ating mga reserve officers? Kung oo po sir, ano-ano naman po ang ating mga karapatang ranggo ng reserve officer sa reserve force? At kung may, ito, isa sa mga nako-question din to sir, kung may natatanggap din ba silang sahod para rito? Yeah, okay. So, napakagandang katanungan po niyan. At tama po kayo. Isa yan sa madalas na question po ng ating mga interesado or even yung mga kasama na po natin ngayon. Unahin ko po no, sa usapin ng sweldo, ang pagiging reserve po ay isang pure voluntary service. Isa itong pamamaraan para maipakita ng mamamayang Pilipino ang pagiging magiting at pagiging makabayan. Ano po? Ganun pa man, bilang reserve officer, na ipapakita natin yung pagsisilbi ng walang bayad at sabi nga natin voluntary, no, walang kaakibat na sweldo. Pero entitled naman po ang mga reservists natin sa ilang mga pribilehiyo na kung sila po katulad ng naka-active duty training, sila po nagpa-participate o na-recall sa ilan sa mga activities ng armed forces, ito po sila naman po nakakatanggap din o entitled din sa ilang mga benefits. In terms naman po dito sa promotion ng reserve officer, entitled din po, nakakatuwa po kasi katulad ng nasa mga regular force, na po promote din po ang mga reserve officers natin. Nagsisimula po ang rank as mentioned a while ago to from a second lieutenant hanggang sa mas mataas na rango. Katulad nung nabanggit po ni Airman Arnami kanina, kailangan meron din pong requirements katulad ng schooling para po sila ay ma-qualify sa promotion. Isang maganda pong practice po na ginagawa dito na-i-integrate din po ang ating mga reserve officers sa ibang officers ng reserve force. Nakaka-attend po sila ng training programs katulad ng Basic Air Force Officers Course, Squadron Officers Course, General Staff Corps, at yung mga Masters in National Security and Administration. Ayan, maraming salamat sir. And ayan mga katropa, na-mention po ng ating panauhin ngayon na ito nga po ay ang ating pagiging isang reservist ay isang voluntaryo po na mga katropa. No? But lagi nating sinasabi dito sa ating programa na isa sa kasi ito yung tama si sir, ito yung isa sa mga pinaka-mentioned or most frequently asked question kung ano nga ba yung benepisyo ng pagiging isang reservist mga katropa. So unang-una po riyan ay of course ang makapagserbisyo sa bayan, no, mga katropa. But other than that mga katropa, itong since ang pagiging isang reservist po ay hindi po nagtatapos ang training ng isang pagiging reservist sa basic citizen military training o mga pre-entry training mga katropa. So, isa sa pinaka-benepisyo po na makukuha or mararanasan ng ating mga reservist rather ay yung pagkakataon na makasali po or sumailalim po sa mga trainings and exercises mga katropa. Kasi ito po yung isa sa lalo ngayon mga katropa na napakarami pong nararanasan na mga unexpected na mga disasters ng ating mga katropa mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ito pong pagkakaroon natin ng mga trainings and exercises ay isang napakagandang opportunity na po mga katropa na
pwedeng i-grab ng ating mga reservists sapagkat for example for HIDR mga katropa, napakalaking opportunity po ito na sumailalim yung ating mga reservists dito dahil magagamit po nila ito at mai-share din po nila ito sa kanilang mga sa community nila or sa mga kapwa reservist din nila once na mag-undergo sila ng mga ganitong mga trainings mga katropa. So ayan po yung pinaka number one na benefit na makukuha po natin kapag tayo po ay maging isang reservist. So hindi lamang po sa Philippine Air Force but sa lahat po ng mga branches ng AFP mga katropa. So they can also be part of a bigger exercises kasi ang alam ko mga katropa ay yung ating mga reservist ngayon ay nakakasama din po sila or nagiging part din po sila ng mga malakihang exercises with our like-minded nations or mga allies mga katropa. So napakalaking opportunity na po iyan mga katropa, no? And eto sirs, maraming salamat po sa mga updates mga sirs sa ating mga panauhin ngayon at maraming salamat din po sa mga impormasyon na na-relay natin po sa ating mga katropang nanonood ngayon. And again mga katropa, if may mga pahabol po kayong mga questions ay pwede pa po kayong magtanong dito sa ating comment section mga katropa, no? And sir, bago po tayo dumako sa ating panghuling mensahe po na ibibigay po ninyo sir, ay nais po naming tanungin, baka meron po kayong mga activities na nais po ninyong imbitahan ng ating mga katropa ngayong umaga ay sa inyo po ang pagkakataon, sirs. Yan po, Katropang Jaya, bali po yung upcoming activities po nung Arsen when it comes to training po natin. So bali magkakaroon po tayo ngayong first quarter ng pre-entry training, yung basic citizen military training natin na nakakuha naman dito sa natin, na nakakota dito sa Puerto Princesa at sa Southern Palawan. So sakop po dito yung Nara at saka municipality ng Aborlan. Para naman po doon sa mga enhancement training natin, especially most related po doon sa cyber security related training. So iniimbitahan po namin yung mga laangkawal natin from the Philippine Air Force under the 4th Air Force Wing Reserve na mag-join po doon sa enhancement training natin. Ayan, maraming salamat sir. And sir, nais ko lamang din pong i-take tong opportunity na to sir, para maitanong din po pala bago tayo magtapos sir, kung ano po yung since na-mention po nung ating nakaraang mga guest, yung ating third Arsen, kung ano po yung mga naging efforts nila with regards to our campaign in the West Philippine Sea since kayo po ay nasa Palawan din. So I'll take this opportunity to ask sir kung ano po ang ilan sa mga naging efforts ng ating Philippine Air Force Reserve, especially sa pangunguna po ng ating 4th Arsen when it comes to the campaign sa atin sa West Philippine Sea or sa ating with regards to TDO, sir. Yes po ma'am, bali ma'am, ginajay po namin yung promotion nung sa West Philippine Sea natin during recruitment advocacy drive sa ating mga munisipyo and during the ROTC training sa ating mga affiliated school and university, especially po dito sa Palawan. So bali po yung mga affiliated school natin dito, so nandiyan po yung Fulbright College, yung Palawan Technical Corporation or yung PTCI, tsaka meron po tayong school sa Nara, yung San Francisco Javier College at tsaka yung Holy Trinity University. So bali jajay po namin yung promotion ng West Philippine Sea during ROTC trainings. Yan, yun po yung ma'am. Sarge, pwede rin siguro nating maibahagi kay Katropan Jet sa mga taga-pakinig na tayo meron ding mga information campaign na ito naman patungkol sa mga mamamayan natin dito sa Palawan. Nitong mga nakakarang taon, merong mga fun run, merong mga tree planting activities, merong mga wall and mural painting. All of which promotes and battle yung sinasabing disinformation. So isa to sa mga importanteng ginagawa din natin katuwang ang Philippine Air Force at ang Armed Forces. Ayan, maraming salamat sir, and we hope to have also a lot of activities involving our reservists na
with regard of course sa campaign natin in the West Philippine Sea and our territorial defense. And maraming salamat din po sa ating mga katropa, mga reservists. Actually mga katropa, with this information drive or awareness campaign na isinasagawa natin, not only sa ating mga reservists but also sa ating mga ROTC students, will actually help na mas spread pa po natin na in a broader sense ang ating kampanya po sa West Philippine Sea and our sa ating kampanya sa ating territorial defense. So mga katropa, napakahalaga po na maibahagi din natin itong ating mga natutunan through our information awareness campaign sa ating mga katropang hindi ba naka-attend or hindi ba ROTC or hindi po ba reservist, nang sa gayon ay malaman din po nila kung ano nga ba ito ating pinaglalaban sa ating karagatan, mga katropa. And ayan sir, muli maraming salamat po sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon na makapanayam kayo rito ngayon sa ating programa ngayong umaga. And bago tayo magtapos, sir, ay hihinga namin kayo ng mensahe po para sa ating mga katropang mga reservists at sa mga nagnanais din po na mapabilang sa ating reserve force. Katropang Jai, sa unang-una po sa lahat, nais naming pasalamatan ang aming Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force, at sa Commander ng Air Force Reserve Command na si Major General Ronnie D. Petinglay, Philippine Air Force, para sa kanilang walang sawang suporta para magampanan namin ng mas maayos yung aming layunin. Salamat din po sa inyo, Ma'am, at Katropang Jai, dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon na makapagbahagi ng ilan sa mga updates. Ito yung mga importanteng kaalaman na gusto nating ipakalat ng mas mabilis at gamit ang social media at inyong platform, mas madali po namin ito na ipapakalat. Salamat din sa iba't ibang mga stakeholders sa walang sawang suporta sa iba't ibang activity ng 4th ARCEN at 4th Air Force Wing Reserve. Yan, maraming salamat sir. And Staff Sergeant Biscocho sir. Yan po, sa mga nanonood, naway marami po kayong natutunan sa amin at halina na sumali upang maging kabahagi po namin kayo sa Philippine Air Force Reserve upang may isagawa natin ng buong tapat at husay ang mga tawag ng ating inang bayan. At sa mga nagnanais po na maging reservist ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas, makipag-ugnayan lamang po sa 4th ARCEN o bisitahin ang aming Facebook page, ang AFRC Langkawal page at 4th ARCEN. Nais ko din po pasalamatan ang walang kapantay, walang kapagurang dedikasyon, sakripisyo at di matawarang kontribusyon ng ating mga force multiplier, ang laang kawal ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Isang snappy salute po sa inyong lahat. Mabuhay ang Philippine Air Force, mabuhay ang Air Force Reserve Command, mabuhay ang laang kawal ng Pilipinas. Mag-iingat po tayong lahat palagi at God bless us all. Ayan, maraming salamat sir. And of course, Airman Aranami. Ayan, nais ko rin pong pasalamatan ang buong 4th Air Reserve Center sa pamumuno ng aming Commanding Officer, Lieutenant Colonel Ronnie B. Frialde, Philippine Air Force General Staff Corps. Siyempre rin ang very supportive na mga reservists natin, kagaya ni Sergeant Tizon, Sergeant, then ang buong personnel ng 4th Air Reserve Center, mabuhay po tayong lahat. Ayan, mga katropa, muli ay nakapanayan po natin sina Staff Sergeant Jomar Biscocho, Airman Ken O. Aranami, and Sergeant Brian John Dizon mula po again dyan sa 4th Air Reserve Center sa Palawan. Sirs, once again, maraming salamat po. Ayan mga katropa, at muli maraming salamat po sa patuloy na pag-antabay. At bago tayo magtapos mga katropa, na-mention pala ng ating panauhin ngayon, no? Yung kanilang official Facebook page ng 4th ARCEN na reserve unit. So mga katropa sa atin sa Palawan, kung meron po kayong mga naisitanong, naisi-inquire, kung kayo po ay nagbabalak na maging part ng ating reserve force, especially in the Philippine Air Force, and you wanted to visit an official Facebook page, ayan, na-mention po ng ating panauhin ngayon kung ano po ang kanilang Facebook page. And again, mga katropa, lagi po natin nire-remind yan sa ating mga katropang nanonood ngayon na kung kayo po ay bibisita sa mga Facebook pages ng ating AFP units, make sure mga katropa na ito po ay verified mga katropa, no? At ito po ay
talagang official Facebook or kahit saang social media platforms ng ating AFP, as long as it's verified, dun lamang po tayo kumuha ng information, mga katropa. Napakarami pong pagkakataon ngayon yung iba na magsiwalat ng mga misinformation or disinformation, mga katropa. Be sure po na tayo po ay naka-base lamang sa kung ano yung legit na official social media platforms ng ating AFP, mga katropa. So, ayan, bago tayo magtapos ay nanonood sa ating Facebook Live ngayon, no, ang ating katropang, si katropang Glenn Gulchan mula dyan sa ating 6th CRG sa Palawan. Hello, katropang Glenn. Actually, katropang Glenn actually visited siya yesterday, mga katropa, no? And ayan, mga katropa natin sa Palawan, hello din. Of course, nanonood din ang ating laging or ating suking tagapanood ng ating mga programa sa DWWD, si katropa nga Sandman Maverick. Hello din po sa inyong lahat. And of course, sa mga katropa nating patuloy na nakaantabay at nanonood at sumusuporta sa ating programa, maraming salamat po. At magsama-sama ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 7 hanggang alas 8 pa rin ng umaga. And of course, mga katropa, wag po natin kalimutang panoorin ang inyong kawal mamayang gabi. Mapapanood po ang inyong kawal sa lahat ng mga UNTV channels and of course ating mga official Facebook pages and YouTube pages ng AFP Radio DWWD. Mula ito po ang inyong katropang Jai at ito ang ating programang Service Hour. Maraming salamat. Mga katropa, narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mga napapanahong balita at impormasyon mula sa AFP Reserve Force na ang kawal para sa bayan, kabalikat ng mamamayan. Ito ang inyong Reservist Hour. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.